Pingan, pagbalik mo, magkinig ka na mabuti kay Tita Liu ha. Mama, mamimiss kita. Mamimiss din kita anak. Malapit na matapos ang pelikula. Hintayin mo lang ako ha, okay? Mama, sa 7 araw makikita na kita. Oo. Tapos ton, madadala ko na yung papa ko. Oo. Pag-iisipan ko. Nandito ka na. Naiso ba ako? Oo. Pag-iisipan ko. Anong iniisip mo? Nag-iisip ka? Para mo ito itatago sa akin? Anong sinasabi mo? Songlin, pinagbigyan kita ng huling pagkakataon. Magtapat. Sir Gu, hindi ko talaga alam kung anong sinasabi mo. Ayaw mo naman sabihin, di ba? Tara na. Mr. Gu, gabi na kasi. Saan mo ako dadalhin? Kinukuha mo ako. Songlin, dalhin mo ako sa iyong anak. Alam mo? Songlin, ikaw ang nagpapasakit sa akin. Mr. Gu, ang batang ito ang lahat na mayroon ako. Ayoko makilala siya ng iba. Nakikiusap ako sa'yo. Panatilihin ang aking sikreto. At ngayon pupunta ka, hayaan mong itago ang sikreto? Songlin, ikaw ang aking babae. May anak ka. Napakalaking bagay na hindi mo sinabi sa akin. Sariling buhay ko na yun. Ikaw ay walang iba kung hindi ito makuha. Tama si Mr. Gu sa lahat ng bagay. Pero pakiusap ko, huwag may damay ang anak ko. Ayaw kitang makita. Ayaw ko rin tang makita ulit. Sinabi ni Mr. Wang kahapon na samahan mo siyang uminom. Bakit hindi ka pumunta? Miss Chow, hindi ako pupunta. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko ikaw ay ayaw mo na magtrabaho. Bibigyan kita ng 3 araw. Bahala na. Songli, si Chodra ay nandun na. Isasama ako sa bar. Sa movie, palagi silang umaasa sa taktikang ito para makakuha ng sponsor. Nang maling akusan ng aking ama, subterfuge ng mga artista nito. Suwanwan, Suhong. Sa katunayan, kayo ang nagsasubterfuge ng mga artista. Songlin, huwag ka matakot. Sa susunod, sasama ako sa'yo. Sila, dito ka sa akin. Magandang dalawang babae. Huwag ka mag-alala, umupo ka sa tabi ko. Hindi ka na kailangang pag-usapan. Ginoong Wang, kakasimula lang ni Wenli. Hindi niya alam ang mga patakaran. Nandito ako para samahan siya. Bagay siya para maging leading lady. Alam mo na ginagawa mo. Tara, inom tayo. Allergic si Winnie sa alak. Iinom ako para sa kanya. Ito ay isang paghingi ng tawad. Natutuwa akong naiintindihan ni Miss. Ginoong Wang, sa paglipas ng mga taon, marami ka nang natanggap ng mga artista sa pelikula ng Su, diba? Tama yan. Mas maganda silang lahat sa isa't isa. Si Miss ay magaling siya sa ginagawa niya. Siyempre si Chairman Su, magaling siya sa mga ginagawa niya. Pero parang Miss Song mas maganda. Itong kauna-unang pagkakataong nakita kita. Tulad ko. Wala kang karapatang ariin ako. Songli, sobrang lakas sa loob mo ah. Ikaw rin naman, diba? Naglakas loob kang hawakan ng babae ni Gu Hanjin. Gu Hanjin? Sino ka ba? Sa tingin mo, paano ko nakuha ang pagiging lead actress? Kung malalaman ni Gu Hanjin na nangyari ngayon, ilang buhay ang mayroon ka para pagluraan niya. Songlin, pasensya na. Hindi kita nakilala. Patawarin mo ako. Sabihin mo kay Chaoyang, napakasaya mo kay Wenli. Sabihin mo rin na kumuha pa siya ng iba. Okay, sige. Gagawin ko pagbalik ko. Songlin, salamat sa araw na ito. Naglutas na ang iyong problema. Ingatan mo sarili mo simula ngayon ha. Pareho kaming small time na artista. Songlin, bakit ka pa napunta sa mga ganito? Naglakas loob na gamitin ni Songlin si Gu Hanjin para magmalaki kay Wenli? Sino siya sa tingin niya?
Si Guanjin daw, alam mo tungkol dito. Ngunit hindi niya ito ituloy. Wanwan, kailangan mo kumalma. Hinahon ka. Paano ako magiging mahinahon? Songrin ang batay sa kanya kamukha ni Xianuan. Napaka-arugante niya. Ayoko kay Xianuan. Ayoko kay Songrin. Lahat sila dapat mamatay. Lahat sila. Ang lakas ng loob ni Songrin. Ang cheap niya. Gising ka na. Sabihin mo sa akin, paano ka aalis sa mundong ito? Gusto mo na ata ako mamatay, Miss Su. Kilalang kilala mo ako. Songrin, alam mo ba kung gaano ako galit sa mukha mo? Yung mukhang yan, parang bangungot ng buhay ko. Kaya mo ako kinidnap. Oh, tama yan. Dahil sisirain ko ito. Kung sisirain ko ito, matatapos ang bangungot ko. Nga pala, tinawagan ko si Yihanjin. Gusto kong malaman ang mukha ni Xianuan sa kanya. Kung gaano ito kahalaga sa kanya. Suwanwan, mapapabuti ang ginagawa mo. Lalo magagalit si Guanjin sa'yo. Tumahimik ka! Sorry! Suwanwan, huwag mo siya saktan. Grabe, ang sweet mo naman. Mag-usap tayo na maayos. Huwag mo sasaktan si Songrin. Guanjin, ito'y wala sa negosyo mo. Umalis ka na dito. Kapag umalis siya, papatayin kita. Hindi ako alis. Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Sabihin mong mahal mo ako. Hayaan ko si Songrin. Suwanwan, niloloko mo sarili mo. Hindi mo naman masasabi, di ba? Tapos papatayin ko rin siya. Hindi mo na makikita ang babaeng ito kahit kailan. Wag! Guanjin! Guanjin, nababaliw ka na ba? Para lang sa kapanan ng babaeng ito? Huwag mo saktan si Songrin. Guanjin, bakit mo ginagawa ito? Sumama ka na sa akin! Tumahimik ka! Guanjin, kamukha lang ako ni Xianuan. Huwag mo aksayin yung sarili mo sa akin. Ibubuhis mo yung buhay mo para lang sa akin. Ikaw ang aking babae. Hindi ako papayag. Guan! Songrin! Guanjin! 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 Huwag kang matulog. Suwanwan, napaka-bisyo mo! Guanjin, mamamatay ba siya? Isipin mo lang hayaan siya mabuhay. Guanjin, huwag kang matulog. Malapit na dumating ang doktor. Anong tinawag mo sa akin? Jin, huwag kang matulog. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ako nasabi sa'yo. 7 years ago, nagkaroon ako ng baby. Siya si Pingan. 6 years old na siya. Kung iniisip mong bastard, hindi naman. Atin siya. Anjin, siya ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Totoo yung sinasabi ko. Oo na, makipagpustala ako sa isang kaibigan na makasama kita ng 3 araw. Anong waliton? Gusheng, hindi ka kumbisido? Bakit ba? Magsabi ka nga. Hindi mo ako gusto. Xianuan, sa tuwing nagagalit ka, bakit tinatawag mo ko sa palayaw ko? Di kita inaayawan. Basta ako sa ganitong bagay. Tataya ako. Hindi ka ba galit? Hindi ako galit sa'yo. Hindi naman sa hindi kita gusto. Kumusta na? Pamilya ka ba ng pasyente? Buti na lang nadala niyo siya agad dito. Kung hindi, ito ay kalamidad. Maraming dugo ang mawawala sa kanya. Nandun, nagpapahinga na siya. Salamat, doktor. Ayos lang. Si Guanjin ay nasa ospital pa siya. Ang pagtutulungan naming 3, hindi napigilan na Suwanwan ang galit niya. Napakarahas niya. Pauban hindi na unglo. Tuturuan ko ng mabuti ang anak ko. Hindi ko na hayaang mangyari pa ito. Ayusin ang pagpunta ni Wanwan sa ibang bansa. Bantayin mo siya. Ayusin ang pagpunta ni Wanwan sa ibang bansa. Bantayin mo siya.
Pa, pinapalis mo ako. Ito ay isang spot gap measure. Dapat umalis ka sandali. Umalis ka muna saglit. Pa, paalis ako na matagal. Sigurado ka ba? Ma, pakiusap. Pagtanggol mo ako. Gumawa ka ng ganyang gulo. Makikinig ka sa inyong ama. Naayos na. Mr. Lu. Salamat. Kuan-jin, okay lang ba siya? Sabi ng doktor, wala seryoso. Pananagutan ko rin ito. Huwag kang mag-alala. Hindi na maulit. Mr. Lu, ito'y walang kinalaman sa'yo. Basta tungkol sa'yo, may kinalaman ako dito. Sarili ko na tong problema. Bakit mahalaga pa sa'yo? Wala. Mauna na ako. Sige, magkikita na tayo sa labas. Mr. Lu, mag-ingat ka. Hanjin! Gising ka na pala. Hanap ako ng doktor. Look, Hanjin. Ano problema mo? Songrin, akin ka lang. Go, Hanjin. Gusto mo bang mamatay? Kagigising mo lang, hindi ka pa nakaka-recover. Sorry. Masasabi mo ba na gusto ka ni Lu Fengshuan? Ano sinasabi mo? Ba't siya magkakagusto sa akin? Ipangako mo sa akin, huwag kang umiti kay Lu Fengshuan. Magbibigay ako ng leksyon sa kanya para hindi na siya makawala. Bata pa lang siya. Masyado ka malupit, di ba? Malupit ako! Kung hindi dahil sa akin, kahapon kasama ni Lu Fengshuan ang mga direktor ng Q-Group, lupo ng mga direktor. Ang pagtutulungan ng 3 kumpanya, natatakot ako na mangyari talaga. Wala. Pasensya ka na. Ito ay tungkol sa mga usaping pamilya. Mrs. Su, ako ang nakaistorbo sa iyo. Ikaw ang pinakabagong artista. Parang kilala kita. Alam ko ang tungkol sa iyo. Alam kong may relasyon kayo ni Songrin. Napakahusay. Alam ko rin na ikaw ang sobrang close ni Songrin. Mrs. Su, hindi ko talaga siya kilala. Tinulungan niya lang ako. Ay, Songrin, maaari ka niyang tulungan saglit. Hindi ka niya matutulungan habang buhay. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay parte ng kumpanyang Su. Ang iyong mga kinabukasan ay nasa kamay namin. Opo, naiintindihan ko. Mabuting bata. Basta tulungan mo ako. Hindi kita itatratong masama. Sige na. Hello? Anak ko! May sasabihin ako sa'yo. Hindi na magtatagal ngayon. Aayusin ni nanay bumalik ka sa China. Oh! Luan! Guanjin, nagising ka na. Hanap ako ng doktor. Bago ko nahimatay, anong tinawag mo sa akin? Hindi niya pala narinig ang sinabi ko. Hindi niya ako narinig. Wala akong tinawag sa'yo. Mali lang narinig mo sa akin. Di mo talaga ginawa? Pero ako, narinig ko ang lahat. Bago mamatay ang isang tao, posibleng magkaroon siya ng maling akala. Mag-ingat ka, yung sugat mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Songrin, ikaw ba talaga si Songrin? Nakikiusap ako sa'yo. Songrin, since ako din, ibinigay ko ang buhay para sa'yo. Maging tapat ka naman sa akin. Hello, pasensya na po, kailangan namin istoryahin ng pasyente. Songrin! Kailangan mong magpahinga, huwag ka magsalita. Huminga na malalim. Matapos ang mga huling araw. This time, nagsumikap ka. Matapos ipalabas ang dramang ito, sigurado magiging hit ka.
Si Miss Cho ay nagsusumikat din. Songlin, mayroon ilang mga bagay na huwag mo ako sisisihin. Tungkulin ko din. Kailangan kong gawin ito. Songlin! Miss Chow. Miss Chow, baka may sasabihin si Wenli. Iwan mo muna kami. Mag-iingat ka. Ipiprank ka nila. Mag-ingat ka sa kanya. Anong nangyari? Songlin, may favor akong hiningin sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Si Miss Chow at Miss Wanwan, siniset up na naman nila ako sa isang sponsor. Gusto nila akong i-entertain ko sila. Hindi ko talaga alam anong gagawin ko. Gusto mong tulungan kita? Ngayong gabi, Songlin, nandito ka. Tama. Pupunta ako dyan. Talaga? Maraming salamat po. Songlin, nagkamali ako kanina. Sinaktan kita ng maraming beses. Hayaan mo muna akong humingi ng tawad sa'yo. Hindi tayo magkakilala. Ang pagunlad ng industriya ng pelikula ni Sue, sa ngalan ng pamilya Sue, hinahawakan kita. Mr. Liu, hindi ko na po talaga kaya. Songlin, ito ang huling inumin. Hindi mo maaaring bigyan ng mukha si Mr. Liu. Oo, Nuan. Sabay tayong uminom. Okay. Sige. Na. Songlin, napalitan ko ng alak. Ang sarap mo uminom, Miss Wan. Songlin, uminom ka rin. Bakit okay ka lang? Dahil may mali. Ikaw pala. Anong ibig mo sabihin? Songlin, sabihin mo nga sa akin. Anong ginagawa ko dito? Bakit ka nandito? Miss Sue, hindi ko alam. Di ba sinabi mo, papakilala mo sa akin si Songlin? Tama yun. Diba sabi ko ipapakilala ko si Songlin? Ano ba problema mo? Ito isang magandang araw. Ikaw at ako... Songlin, umasa ka sa akin? Hindi ba ikaw mismo ang nag-setup nito? So, Wanwan, napagtanto ko na hindi ka talaga humihingi ng pabor. Walang hiya ka. Sa totoo lang, dapat pulang hiya ka. Ituwid natin mga isang bagay. Songlin! Bilis! Bilisan niyo! Picture pa! Bilisan niyo! So, Wanwan, sana nabigyan kita ng magandang regalo. Magugustuhan mo ito. Sandali lang. Cut! Itong shot na to, parang peki eh. Oo nga no. Pero Mr. Gu, hindi mo gusto na maghalikan sila? Itong shot, puputulin ko para sa kanya. Okay na! Tapos na kami! Songlin, matagal-tagal na rin. Dapat magkaroon tayo ng party. Salamat, Director. Mr. Gu, gusto mo ba? Bakit ko naramdaman na parang sobra yun kay Mr. Gu? Ay, hindi naman. Pareho lang naman yan. Oh, tara na. Salamat, Mr. Gu. Napaka-professional mo, miss. Sana magkatrabaho ulit tayo. Napaka-professional mo, Director. Sana magkatrabaho tayo. Si Songlin na isang babae, hindi dapat uminom. Tama yon. Hindi dapat siya uminom. Kailan magiging handa si Guanjin? Sa lalong madaling panahon. Kung ito ay maginawa, pwede ba tayo mag-usap?
Sinabi ko na sa'yo na ayoko magsalita pero porsigido ka pa rin. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Tapos lumayo ka sa akin. Kung Hanjin ay talagang bulag, napakatagal na. Hindi ka pa niya kilala. Ano ibig mo sabihin? Naalala na kita nung una kita makita. Ikaw si Sinuan. Hindi ako. Hindi mo kailangan magbadali. Wala man lang ako masamang intensyon sa'yo. Kahit na alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Sinuan, gusto kitang tulungan. Mr. Lu, hindi ko alam ano sinasabi mo. Ang tatay mo nagligtas ng buhay ng tatay ko. Sinuan, huwag ka na magsinungaling. Palagi ko na itong nararamdaman ang kaso ni Xia Baobei sa loob ng maraming taon nag-imbestiga ako. Sinuan, noong bata ako nakatira ako sa tabi ng bahay ninyo. Tinulungan mo ako labanan ng mga nambubuli sa akin. Hindi mo ba naaalala? Swing ng mataas! Okay. Sobrang saya. Gusto kong gawin ito araw-araw. Kapag pinakasalan mo ako, pwede tayo maglaro araw-araw. Talaga? Tapos papakasalan kita. Okay, may deal tayo. Okay. Ikaw ba yung batang mataba? Walang pagkakahuwig, hindi ba? Wala naman. Sinuan, dapat ako ang pakasalan mo. Bata pa ako noon. Joke lang naman yun. Paano mo ito siseryosohin? Pero ginawa ko. Kahit na ano, lahat tayo'y lumaki na. Lu Fengzhuo, itago mo ang pagkakakilanlan ko. Huwag mo sabihin kahit kanino. Hindi pa ako dapat ma-expose. Songrin, alam ko kung anong gusto mo. Meron akong ebidensya laban sa pamilyang Su. Ang mga bagay nito ang magpapabagsak sa pamilya nila. Pero naalala ko, may negosyo kayo ng pamilya Su. Ito ay komplikado. Wala akong pakialam. Ang kawalang ito, kayang-kaya ng mga Luke. Songrin, gusto kitang tulungan. Tutulungan mo ba ako dahil sa gusto mo lang ako? Lu Fengzhuo, anong gusto mo kay Wei? Dahan-dahan. Songrin, masaya ako ngayong gabi. Buti naman, masaya din kami. Alis na ako ha, bye. Sige po. Songrin, I'll see you off. Di na kailangan susundin ako ni Du Hanjing. Oo. Maghihintay na lang ako. Huwag ka na mag-alala, Mr. Lu. Willing akong gawin yan. Pagkatapos maghihintay ako sa inyo. Songrin, huwi na kita. Tara na. Narinig ko yan ngayon. Nakausap mo si Lu Fengzhuo na matagal. Di ko ginawa. Songrin, tungkol sa sanggol, tapos na ako sa'yo. Huwag mo akong gawin tanga. Alam ko, hindi ko gagawin. Uy, nakita mo na bang dumiting? Ka-hurries lang nito. Napakaganda ni Songrin. Sa huso niya sa pag-arte, siguradong magiging hit siya. This time, yung movie natin isang mahusay na matagumpay. Salamat sa dedikasyon ni Miss Song. Let's give her a round of applause. Salamat sa inyong lahat. Hit ang drama ito kasama si Su. Kung walang pagsisikap ng lahat, di ko magagawa ito. Miss Song, salamat sa iyong pagsusumikap. Nasa meeting ako. Pasensya na po. Suhon. Matagal ko nang pinaghandaan. Sana kaya ni Bijun Wang tatangkilikin mo ito. Aalis na ako. Songrin. Nagmamadali ka. Para kang natataranta, may mali ba? Huwag Bijunan. Siyempre nagmamadali ako, kaya lang naman ako nandito dahil sa pamilya ninyo. Ngayong araw, makikita mo sa mismong mata mo ang panluloko ng asawa mo. Mrs. Su, nakita ko lang si Mr. Su na may kasamang ibang babae. Ano sabi mo? May sinabi ba akong mali? Pumunta ka at tingnan mo ang kotse ni Chairman. Saan ito pupunta? Buntis ka?
Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi ako naglakas loob. Takot ako masira ang pamilya mo. Ano sinasabi mo? Nang si Wang Bijun nanligaw kay Siasan, ginawa niya akong cuckold sa mata ko. Siya'y wala na. Ginawa niya ito para sa'yo? Kaya ano? I think she's disgusting. Kaya ano pag dapat kong gawin ngayon? Huwag ka mag-alala. Gagawin ko. Diborsyo ni Wang Bijun. Baka kasalag kita. Alam mo ba kung paano nasisira ang porcelain plate? Hindi mula sa isang tiyak na bahagi. Kumpleto na. Ganap ng basag. Suhong, Bijun, ang iyong kasal, itong porcelain plate, nasira ng tuluyan ngayong araw. Ganap ng basag. Nasabi ko na sa'yo, huwag kang makipag-away kay Mr. Su. Hindi ako nakapagpigil direkta. Kahit na ano. Maaari mo bang sabihin sa akin lahat? Salamat. Bahala ka. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Ano sinasabi mo? Si Mr. Su ngayon ay may reklamo tungkol sa'yo. Kung mananatili ka, magiging mas malala lang kayong dalawa. Hindi ko kaya makipag-divorce. Songrin, may ilang bagay lang kaming dapat pag-usapan. Ayos ka lang, umalis ka na muna. Tama. Ito ang bagong drama. Napirmahan ko na. Alis na ako. Nasa labas ka ng bahay. Sa pagitan mo at ako. Tapos na. Suhong! Kinaaso ang konsensya mo! Puputulin ko na rin ng suporta sa ama mo. Umaasa na lang sa doktor. Hindi. Huwag mong gawin to. Pipirmahan ko na. Ikaw ba? Miss mo na ang anak mo? Bakit mo naman sinasabi yan? Sa tingin ko lang, walang nanay ang hindi magmamahal ng kanyang anak, hindi ba? Kuhanjin, alam mo kung paano ito. Ang trabaho ko. Malaking bagay ito, kunin mo siya. Kaya dinala ko sa shoppingan. Dito para sa'yo. Ano sabi mo? Ayoko lang na ikaw araw-araw palagi nakasimangot. Songrin, ako pa rin. Galit ako sa batang ito. Mama, bakit hindi natutulog? Tingnan. Kuhanjin, maraming salamat. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, huwag mo ako titigan buong araw. Pingan, kailan ka dumating? Sa gabi. Sabi ni Uncle, miss ako ni Nanay eh. Kaya dito na ako titira mula ngayon. Mabuti. Wanwan. Iwalay na kami ng tatay mo. Siya ay... Pumunta ka pa dito para lang pag-usapan ng bagay na yan? Wanwan. Ang iyong ama ang pinakamamahal sa iyo. Magmakaawa ka sa kanya para sa nanay. Ma, sigurado ka bang wala kang untak? Paano mo nagagawa sa akin yan? Hindi mo maiintindihan. Na-set up ka ni Songrin. Sinadya ka ni Songrin na paghiwalayin kayong dalawa. Kamukha niya sa Sianuan. Nasaktan ko siya. Paano siya maging mabuti sa'yo? Sinasabi mo ba? Ako ang nag-set up sa kanya? Pagkatapos, saka ano? Anong gagawin ko? Talihim akong nag-imbestiga kay Songrin. Nalaman ko na isang nakakagulat na sikreto. Anong sikreto? Siya ay may anak sa labas. Ano? Songrin, kung alam lang ni Gohanjin na may anak ka na, gusto pa ba niya na ikaw ay doble? May chismis, may anak ka na daw. Totoo ba yun? Ikaw ay nasa industriya na ng maraming taon. Nakaka-apekto ba ito sa iyong karera? Paano ba naman ang ama nito?
Wala kang sinasabi dahil mahina ka. Na-publish na mukha ng bata sa internet. Gusto mo bang gumawa ng legal na aksyon? Isa akong public figure. Bawat salita at kilos ko ay magiging pagsusuri ng lahat. Pero gusto kong itanong sa lahat, huwag mo pansinin ang anak ko. Kaya umamin ka na sa iyong anak na nasa labas, tama ba yun? Anak ko, hindi siya illegitimate. Tapos yung tatay, nasan siya? Ang ama ng bata, nasan siya? Hindi mo rin masasabi yan? Ang anak ni Songrin na hindi bastard. Dahil ang ama ng bata ay ako. Mr. Gu, sinasabi mo bang ikaw ang ama ng anak ni Songrin? Tama yan. Nagkasama na kayo ni Songrin ng marami. Wala akong pakialam. Kung wala ka pakialam sa stock, Gu Hanjin, ano bang pakialam mo? May pakialam ako sa'yo. Kahit hindi kasi si Yanuan, may pakialam ako sa'yo, Songrin. Gu Hanjin, hindi ako sa Sianuan. Anong silbi na kasama ko? Anong punto? Kahit hindi kasi si Yanuan, ikaw pa rin ang babae ni Guanji. Wala tayong karapatan para magsalita ng kung ano. Kaya hindi mo gusto si Pingan? Bakit ka umamin na anak mo siya? Hindi ko siya gusto. Songrin, walang lalaki na gusto niya sarili niyang babae kasama ang anak ng iba. Ganun din. Ayoko may nananakot sa babae ko. Para takutin ang babae ko. Mr. Gu, mga tagahanga ni Songrin masyadong marami. Lahat sila ay binata. Maraming nagagalit sa internet. Lahat sila minumura si Songrin. Ang mga sangkot sa personal na atake, ipablock ko sila. Mr. Gu, hindi natin kailangan gawin to. Mas mabuti na lang na huwag tayo sumupil. Meron akong ideya. Pero hindi ko alam kung papayag si Mr. Gu. Sabihin mo sa akin. Sa katunayan kayo ni Miss Song, maaaring humawak ng press conference. Hindi. Oo, ayusin mo na. Ito ang procedure para sa press conference. Tingnan niyo na lang po. Gusto mo bang pag-isipan mo muna? Ayos lang, hindi naman kailangan. Ako ang fiancé ni Songrin, Gu Hanjin. Meron bang anumang katanungan? Ngayong araw malaya ka makapagsalita. Mr. Gu, naggusto ka ba mag-propose kay Songrin? Oo. Buntis pero walang asawa si Songrin. Bilang public figure, hindi ba siya bad influence sa lipunan? Sa totoo lang, ang pangyayaring ito, para sa komunidad ng pangkalahatan, totoo naman na isang masamang halimbawa yon. Gagawin ko ang responsibilidad. Tulad ng kay Songrin, nabigo akong alagahan ng bata. Kasalanan ko to. Kung sino man ang mayroong reklamo, kausapin niyo ako, hindi ako magsasalita bilang pagtatanggol. Naging pabaya ako kay Songrin. Sa lahat ng mga taon nito, marami akong pinaghirapan. Sa inaharap, ayoko maghirap siya. Ang sino mo manakit kay Songrin, hindi ko pakakawalan. Gu Hanjin, ang negosyo ng pamilya Su, hindi pa ako tapos sa kanila. Wala pa akong magawa bilang si Yanuan. Pero nagawa mo lahat para sa akin. Tatandaan ko lahat ito. Miss Songrin, hindi mo malang maisip ang kumperensyang ito kung gaano kaganda ang epekto. Na-imagine ko na, ang script sa bagong pelikula pinadala na sa akin. Lahat sila ay para sa bagong pelikula. Sa inaharap, hindi ko hahayaan na masaktan siya ulit. Pingan, bata ka pa. Hindi bagay sa'yo mga ganito. Oo, Pingan. Maging masaya ka lang. Kailangan mo lang maging masaya. Sabi ni Uncle Gu, anak mo ko. Dahil sa akin, hindi ka nagustuhan ng mga fans tsaka ng mga kaibigan mo. Hindi naman. Ako humila kay nanay pababa. Hindi totoo yan. Isa kang anghel sa akin. Mama, magiging ako tulad ni Uncle Gu. Poprotektahan kita. Kahit kaninong anak ba ito, siguradong
Mahal siya ni Songrin. Ano sabi mo? Gusto ni Dad na maging lead actress si Songrin? Pinahirapan ako ni Songrin. Hindi niya ba nakikita yon? Ay, kami sa orihinal nais namin gamitin ng bata para gumawa ng iskandalo. Hindi ko inaasahan yun. Inamin ni Gu Hanjin na sa kanya ang bata. Kahit siya. Nangako pa rin siya na papakasalan niya si Songrin. Tingnan mo ang mga bagay na ito. Sa kabaliktaran ng karera ni Songrin, mas paunlad pa ang karir ni Songrin. Gusto ni Gu Hanjin na pakasalan si Songrin? Hindi ako sang-ayon. Hahanapin ko ang tatay ko. Wanwan. Songrin, hindi mo kabukas si Xiannuan. Isa ka lang karakter. Bakit ka magpapakasal kay Gu Hanjin? Narinig mo na ba? Tumaas ang presyo ng stock ng ilang beses. Sobrang lakas ng purchasing power niya. Pinili siya ng Gu Group, mukhang napakagaling niya talaga. Kumita sila sa kanya. Miss Songrin, Huwag kang kabahan. Si Suhan at ang kanyang mga tauhan wala dito. Umupo ka na. Miss Song, ako ito. Para mabawasan mga gastos ni Suhong, may ginagawa siya sa mga kontrata. Alam ko na. Tapos manatili ka pa. Hindi ka ba natatakot? Wala nang mas mahalaga. Kundi pabagsakin siya. Marami na akong nagawang maraming trabaho. Marami akong ginawa para kay Suhong. Pero ayaw niya akong bigyan ng kahit anong pabor. Payag ka bang patunayan niya sa akin? Patunayan ng tungkol sa mga kontrata? Bibigyan kita ng malaking halaga. Dahil sinabi mo ang ganyan, hindi dapat ako matakot. Dumating ka para makita ako. Anong gusto mo? Alam ko kung ano ito, masyadong delikado. Du Fengchuan, pwede mo ba akong bigyan ng pisikal na ebidensya? Sinasabi mo bang ginabit ni Suho ang katibayan ng kontrata ng Ninya? Oo. Saan naman makukuha ko? Mr. Lu, alam ko, walang libre sa'yo. Pagkatapos itong Su family affair, pwede ako mag-shoot ng pelikula para sa inyo. Kailangan mo lang ibigay yung ebidensya. Nakikiusap ako. Pero ang gusto ko, hindi ito material na bagay. Nung bata ka pa, paborito mo to. Huwag ka nang umiyak. Ipad ko to. Pero masakit pa rin. Hindi nasasakit yan. Tihin mo lang to. Mamaya na. Sa tuwing hindi ka masaya, kumakain ka ng ganito. Songrin, umalis ka kay Hanjin. Halika sa akin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Songrin, umalis ka kay Hanjin. Pumunta ka sa akin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Mr. Lu, pasensya na sa paghihimasok. Paalam. Ikaw talaga, marami ka talagang lakas ng loob. Hindi isang salita bumalik sa iyong bansa. Kung hindi ako babalik, paano ko malalaman na binigyan mo ako ng bagong ina? Wanwan, simula ngayon, magkasundo na tayo. Huwag mo akong hawakan, nasusuka ako. So, Wanwan, anong ginagawa mo? Pa, napakaraming taon. Maganda ang pakikitungo ng aking ina. Wala kang maalala? Tama na. Wala na ako sa posisyon para makialam. Bumalik ako para gumawa ng pelikula. Ano sa tingin mo? Isang bagong pelikula ng biglaan? Pa, alam kong gusto mo ng pera. Kapag pinalabas ang aking pelikula, bibigyan mo ako ng bida sa pelikula. Hahanap ako ng kapareha. Hindi ka ba nag-aalala sa stock ng Su? O sige.
Sa ngalan ng iyong mga tagahanga, meron akong tanong. Sige lang. Sobrang concern na ng mga fans niyo tungkol sa relasyon niyo ni Mr. Gu. Kami ay... mahal namin ang isa't isa. Siguradong magiging masaya sila. Tapos ang interview, di ba? Tara na. Trendy ngayon ang artistang si Songlin. Inanunsyo na ang kasal niya. Ang kanyang asawa ay tila buhay na bersyon ni Mr. Boss. Si Anuan, hindi mo lang kilalang sarili mo. Pangit tayo ni Guhanjin kung gaano mo ako kamahal. Sabi ni Guhanjin, meron ka daw ibibigay sa akin. Ito na yung gusto mo. Ang pamilya ni So, katibayan ng kontrata. Yan na ba talaga yun? Bigla ko lang naisip na dahil sigurado hindi mo ako matatanggap. Baka maging mapagbigay na lang ako. Narito na lahat, matutulungan kita. Yun lang ang kaya kong gawin. Salamat. Makikita mo sa labas si Mr. Lu. Narinig ko na malapit na yung bagong pelikula ni Su Wanwan. Ayaw niya kay Songrin. Kailangan mong bantayan siya. Oo. May tanong ako, curious ako. Gusto mo rin ba si Songrin? O sa tingin ko kumukha niya lang si Sianuan, kaya tinutulungan mo siya. Ang masasabi ko lang, kung si Sianuan lumitaw sa harapan ko, hindi ko alam kung pipiliin ko siya. Si Su Wanwan ay may bagong pelikula. Parang tinatanggap niya na mabuti. Siya ang Su Groups. Iba ang status niya. Miss Song, ikaw pa rin yung fiancé ni Mr. Gu. Bakit mo ginagawa to? Ako sa sarili ko. Gagawa ko ng sarili kong paraan. Hindi babanggitin ang grupo ni Miss Su. Hindi madaling maging katulad niya. Nakita mo ba yun? Yung mga reporter ngayon lang nakakabaliw. Songrin, patalo ka na. Anong gagawin mo? Isang florera at isang bituin sa pelikula sa hinaharap, hindi magiging isang landas. Tama ka. Hindi nga tayo nasa parehong landas. Babalik na ako sa aking bansa. Kaya kong tumayo na mas matangkad sa'yo. Songrin, hindi ka magiging kasing husay ko. Miss Su, sa tingin mo ba talaga ang insidente sa bodega, wala akong plano? Ano sinasabi mo? Ang bodega sa kanto, may pinilagay akong surveillance camera dito. Kinopya ko ang nakalagay dito. Ano ang mangyayari sa'yo? Isa kang artista ng pamilya Su. How dare you, Miss Su? Kaya ko gawin kahit ano. Si Songrin ay isang karakter lang. Ang kapal niyang bantaan ako. Wanwan. Kami na ngayon. Ang passive talaga tayo. Uminahon ka muna. Ang katapusan ng taon, ang Queen of Movie Awards. Huwag mo provoke si Songrin. Ako ang mananalo. Si Sianuan sa taon nakalipas, siya ay nawala sa akin. Hindi man lang ako nagpatalo kay Sianuan. Bakit ako dapat ang talo? Alam mo ba, hindi ito ang oras para madala. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo, gusto pa sana ako ni Guhanjin. Matagal na sana kami magkasama. Paano mo magagawa? Hindi mo masasabihin kay mama mo. Ginawa ko yun para mapabuti ka. Wala akong pakialam. Dapat ibigay ni Songrin sa akin ng videotape. Ma, kung ipapanood ni Songrin yung tape, malalagot tayo. Miss Wang, bakit bigla mo akong naisip hanapin? Nasa labas ka ng bansa, di ba? Songrin, sa pagitan mo at ni Wanwan, hindi naman kailangan na may mamatay sa inyo ni Wanwan, di ba? May mamatay? Ginang Wang, ano pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Hindi ba nasa iyo ang katunayan ng pagkidnap? So, Songrin, pwede ba bigyan mo ko ng ebidensya? Anong gusto mo? Papayag ako sa lahat. Anong gusto ko? Hindi ko alam ngayon anong gusto ko. Hindi ba pwedeng let one go? Isang daan palabas? Noon, kung sino ang bumitaw sa akin, isang paraan palabas. Ano ba ang sinasabi mo? Noon, ang pamilya Sia, Wang Bijun. Ano sa tingin mo ang pinagsasabi ko? Ikaw si Sianuan! Ako si Sianuan. Ako ang babaeng muntik niyo nang sinunog sa bahay noon. Anong kinakatakutan mo, Wang Bijun? Ang pinakakarapat dapat yun, di ba?
Kayo na yan. Kayo ang sumira sa pamilya ko. Ikaw talaga. Kaya bumalik ka para balikan kami. Oh, ako nga. Sangli. Si Anuan. Anong gusto mo? Lumapit ka lang sa akin. Pabayaan mo na si Wanwan. Ikaw ang puntiri ako. Laban. Sa akin? Ayos lang yan. Tingnan. Aalis ako ng bahay. Sige, mabuti ka ha? Opo, nakikipaglaro pa nga po sa akin si Tiyugo. Pingan, umakyat ka na sa taas. Kakausapin ko mama mo. Sige na. Songrin, bakit mo yung ginawa? Anong ginawa ko? 30 minutes na nakalipas. Ang dating asawa ni Suhong, inamin ni Wabingju sa isang artikulo. Ang sulsul ni Suhong, nakakit siya ni Sia Shan na dahilan ng pagkasira ng kasal nila. Songrin, bakit mo ginawa yan? Oh, tama yan. Ginawa ko. Muntik na akong mapatay. Bakit ko ginawa? Dahil lang ba dito? O dahil sa hindi ka talaga si Songrin? Ako lang si Songrin. At gusto ko lang maging Songrin. Hanjin, malapit na. Malapit nang matapos ang lahat. Joel, buntis ka. Huwag mo nang tignan yan. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi mo kakayanin. Kalokohan. Suhon. Ang pamilya Su, malapit nang matapos. Joel, bakit ka tumatawa? Ganyan ang itsura mo. Parang kakaiba ka. Suhong, ikaw dapat sana ang makaramdam ng kakaiba. Nagsusuot ako ng maskara araw-araw. Matagal na akong hindi makahinga. Sige na. Alam kong masarap ang pagiging buntis. Hindi ako pasok dito. Bakit ka tumatawa? Anong ginagawa mo? Hindi ako buntis. Hindi pa ako nabuntis. Anong pinagsasabi mo? Paano ka magiging hindi buntis? Paano ako magpapabuntis sa pumatay sa tatay ko? Suhon, dapat patagal ka nang namatay. Ang mamamatay tao, Sama. Nakalimutan mo na. At pangalan ko ay Shen. 10 taon nang nakalipas sa iyo. Sinira mo ang pamilya ko. Lumapit ako sa inyo para sirain ang kasal niyo ni Wang Bijun. Sinungaling ka. Nakuha ko ng ebidensya ng grupo ng kumpanya niyo at binigay na yan sa polis. Suhong, malapit ka nang matapos. Bakit mo hiniling na bumalik ako? Ito na ang tunay na pag-ibig ng buhay? Suhong, siya at si Songrin ay magkasabwat! Tama na! Hiniling ko na bumalik ka. Hayaan mo na siya. Suhon, ito lang nararapat ka. Deserve mo ito. Malandi ka! Umalis ka rito! Songrin, kapal ng mukha mo magpakita rito. Naparito ako para kay Mr. Su. Ikaw! Ano bang gusto ninyo? Ito ba si Mr. Su? Oo. Pinag-iinlaan ka na gumagawa ng illegal na kontrata. Suwanwan, kung mababalik ka na naman, huwag mo akong sisihin. Suhong, bibigyan kita ng 2 regalo. Gusto mo pa ba? Napakagandang regalo. Pero hindi ko alam kung bakit ako ang pinupuntaya ni Miss Song ngayon. Si Chairman Su. Wala ka bang nagawa para sa bagay na nagawa mo? Kung wala ang taong yon, pagtitipon ng kapital, wala sanang Su pamilya ngayon. Sayang ang pamilyang Su. Matatapos din. Songrin, umalis ka dito! Umalis ka rito, wala kang karapatang magsalita! Pasensya na po kasamang pulis. Pa, bakit kayo sasama sa mga pulis? Nakikiusap ako! Wanwan, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ikulong ka nila! Wanwan, maghintay ka hanggang matapos ang taon.
Ikaw ang magiging bagong chairman ng ating kumpanya. Maghanap ka ng paraan para ilabas ako. Sayang naman si Suhong. Hindi ko gagawin ang nangyari sa araw na to. Naniniwala ako na may karma sa isang tao. Suwanwan, naniniwala ka na ba ngayon? Dahil sa'yo, nawala ang ama ko sa mundong ito at lahat ng mga mahal ko sa buhay. At ngayon, malapit ka na. Malapit mo nang malaman kung bakit ako pumunta dito. Gusto kong makita lahat kayo paano pumunta sa impyerno. Wang Bijon, Suhong, malapit na. Ito na ang iyong turn. Suwanwan, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kumukha mo talaga isang nalulunod na aso. Ang pamilya ng Su ngayon, ang gulo. Maapektuhan ba ito? Hindi. Malapit na matapos ang taon. Walang sorpresa ang iyong bagong pelikula. Magiging kapareho lang na kay Suwanwan. Tinulungan mo ako. Hindi kita tinulungan. Ang pelikulang estilo ng pamilya, ang galing talaga. Bawat aspeto nito sa lahat ng paraan. Hindi naman masama. Ilang taon na rin. Sa huling pagkakataon, magiging masining na tampok ang pelikula. Buti naman. Sogrin, gusto kong marinig ang katotohanan. Ano gusto mong marinig? Hayaan kong gawin mong lahat ng gusto mo. Kung ano sa tingin mong gusto mong gawin. Ngayong tapos na, gusto ko lang marinig ang totoo. Sabihin mo sa akin kung sino ka talaga. Bakit ikaw ang sungit mo at napakasama sa pamilyang Su? Guhanjin, sa tingin mo sino ako? Kahit sino ka man, mahal kita. Hindi bahala ka kung sino ka. Oo. Parang hindi madali sa'yo ang lahat. Kapag nanalo si Wanwan, siya magiging bagong chairman ng kumpanya. Magiging maayos ang lahat. Sayang naman, walang kinabukasan. Mr. Suong, ako ang abogado ni Miss Sia. Maraming taon na nakalipas, ginawa mong patayin ang pamilyang Sia. Ito ay isang recording mula sa oras na yon. Nag-short na kami ng mga pondo sa Sia Group. Napakalaking halaga. At subterfuge sa mga babaeng artista, dark contracts at iba pa. Ang kabuong parusa, sapat na para sa parusang kamatayan. Ikaw at Sia, anong relasyon ninyo? Anak ako ni Sia Shan, Sia Nuwan. Paano kaya yon? Patay na si Sia Nuwan. Imposible yon. Noong sinubukan mo akong patayin, hindi mo niisip na nandito ako ngayon. Dahil alam mong patay na ako. Gusto mo ba akong patayin? Hindi si Miss Sia ang papatay sa'yo, kundi ang batas. Songrin, hindi. Sia Nuwan, pinapatay mo lahat. Hindi ka ba natatakot sa iyong konsensya? Konsensya? Suhong, konsensya ang pinag-uusapan natin. Hindi ba yung nakakatawa para sa'yo? Songrin, ako ay isang murang bastard. Pinapasok mo ako, mamamatay ako sa kulungan. Anong masama doon? Wala rin pagkakataon na magulang ko na mamatay sa kulungan. Para makasigurado, tatanungin ko ang kinaukulan. Hanggang sa may labas ng hatol. Hindi mo makikita ang pamilya mo. Hindi alam ni Wanwan na ikaw si Sia Nuwan. Ano ang gusto mong gawin kay Wanwan? Hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Suhong, matagal na akong nanumpa. Gagawin ko. Pagbabayaran mo ang lahat. Sorry! Hayop ka! Kamusta na kaya si Suhong? Songri, ganito ako. Hindi ba yan sapat sa'yo? Ano ba gusto mo? Ay, Suhong. Kasalanan mong lahat. Deserve mo ito. Wala akong lakas sa loob humingi ng tawad. Tanong ko lang sa'yo. Bigyan mo si Suhong. Mag-iwan ka ng buhay. Gusto mong patawarin ko si Suhong? Eh di buhayin niya yung magulang ko. Noon, ako at si Suhong ay may nagawang mali. Ako ngayon ay nawala ng reputasyon. Lahat! Alam mo lahat na ako si Wang Bijon. Isang kalapating mababa ang lipat. At si Suhong, nasa kulungan na siya. Hindi ba pwede na tumigil ka na dito? At si Wanwan, siya ay inosente. Walang inosente.
Songrin! Ginawa mo lahat ng ito! Hindi ka ba naaawa sa pamilya namin? Ginagawa ko lang ang kalooban ng Diyos. Ikaw ang dapat na bangungutin. Si Miss Song. Pinuntahan si Miss Song. Bakit niya gagawin yun? Malala na ang mental state ni tita. Ipapadala na siya sa nursing home. Kami ni Songrin nakipag-ugnayan na kami. Hindi siya unreasonable na tao. Wanwan, humingi ka ng tawad sa kanya. Tao siya. Sino ako para humingi ng tawad? Hello? Ano bang problema mo? Wang Bisha. Pinatay niya ang sarili niya. Wanwan, huwag mong gawin ito. Hindi kita papakawalan, Songrin. Hindi mo ba naiintindihan? Nagkamali ang pamilya Su. Umalis ka rito, Jinshi. Hindi kita gusto makita. Umalis ka na! Naghanap siya ng abogado. Gusto niya ng death penalty para kay Suong. Paano niya yung gagawin? May partnership pa rin kayo ng pamilyang Su. Hindi naman importante yun. Songling? Oh. Hanjin, gusto kita makausap. Iti-text ko yung address. Pa, Ma, kasama ko si Hanjin ngayon. Si Eshan? Nuan! Ikaw talaga! Hanjin, anong nangyari sa pamilya Su? Hindi ako naglakas loob na kilalanin ka. Pero ngayon, naayos na ang lahat. Mari ko bang isuot ang siksing na to? Para sa'yo? Oo. Pa, Ma, huwag kang mag-alala. Sa buhay ko, ako na bahala kay Nuan. Hindi ko siya bibitawan. Sino na naman kinalaban mo? Hayaan mo na. Dadalhin kita para gamutin. Si Nuan, walang pwedeng kumontrol sa buhay ko. Para malaman mo, hindi ko kaya. Bitawan mo kami ko. Mag-isa akong pupunta. Huwag mong bitawan. Hindi ko bibitawan. Gaya nga na sinabi ko kanina. Buong buhay ko, hindi kita bibitawan. Paano kung mapagod ako? At gusto ko nang bumitaw? Buong buhay ko, hindi kita bibitawan. Ilang oras, ilang araw, ilang minuto o kahit ilang segundo. Gusto kitang makasama. Gusto kita. Buksan mo yung mga mata. O kahit ipikit mo, ako pa rin. Si Miss Songrin ang isa sa mga pinakamahusay na actress. Anong gusto mong sabihin sa madla ngayon? Palagay mo ikaw ba mananalo ngayon? Sa palagay mo nagustuhan ba ng mga tao ang pag-arte mo? Hindi importante kung manalo man ako. Basta kilala lang ako ng lahat ng tao. Salamat sa inyong lahat para sa inyong movie na to. Ang ganda ni nanay. Si nanay yung pinakamahusay. Ngayong araw, nandito rin si Wanwan. Alam ko, sasamahan ko siya agad. Bagamat si Su Wanwan ay dating kaibigan ko, pero kailangan kong sabihin. Ngayong araw, karapat-dapat na kayong tumayo. Karapat-dapat? Bakit hindi? Hello sa inyo. Ako si Songrin. Ilang taon nang nakalipas. Ako ay isang hindi kilalang artista. Direktor, kumusta naman po ang epekto? Ang buhay ay mahirap sa lahat. Kaya huwag lumingon. Ang tanging paraan para magpatuloy at sumulong ay yun ay mabilik ang bagay-bagay.
Ito na ang podium. Ang aking ama na si Sia-chan, siya'y namatay na. Maraming salamat sa pagkilalang ito. Kung mananatili ka sa akin ng isang gabi, ang leading lady ay sa'yo na. Ginoong Sia, hindi ko talaga kaya. Mr. Sia, ikaw ay inaakusahan ng pag-subterfuge sa mga artista. Batiin natin ang brand movie ngayong taon, Songrin! At ngayon, pupunta ako sa stage na ito. Para sa tatay ko. Para mabawi ang karangalan niya. Binabati kita. Salamat. At meron pang isa na nandito. Siya rin ay sikat sa lahat ng mga artista. Si Su11. Miss Songrin at Miss Su11 ay mga bata pero may pag-asa. Sa murang edad, nakilala sila sa pagiging magaling. Paano naman ngayon? Anong dapat mong sabihin sa kanila? Nanalo man ako ng award, hindi ko magagawa yun dahil sa mga direktor. Pati sa pagtutulungan pa ng iba pang mga aktor. Ay, napakahinhin 11. Kung wala, maaari ako manalo ng award na ito. Ito talaga isang fluke. Nagkaroon pa ng marami iba pang artista. Magpalakpakan tayong lahat para kay 11. At the same time, sana meron mas maraming young actors na magagawang pumunta sa mas mataas. Pumunta ka ba? Congratulations sa'yo. Nanalo ka sa movie queen. Anong dapat i-congratulate? Anong ibig mong sabihin? Nakatuyo sa parehong entablado? Anong dapat ikatuwa? Ito si Miss Songrin at si Miss Su. Mukhang nagpapatawa silang pareho. Hindi ako nagpapatawa. Mahusay, pumunta ako dito, entablado ng parangal. Bukod sa pagkapanalo ng award. May importante pa akong sasabihin sa inyong lahat. Eight years ago, nagdeklara ng bankruptcy ang pamilyang Sia na hindi alam kung ano ang dahilan. At ang lahat ng nasa likod dito, lahat ng sabuatan ni Suhong. Ginamit ni Suhong ang beauty trick, hayaan ang kanyang dating asawa para akitin si Sia-chan upang lumikha ng isang kontrata ng linyang na nanloloko ng mga babaeng artista. At ako, anak ako ni Sia-chan, Sia-1. Ang kumpanya ng pamilya ni Su, sila ay umaasa sa taktika na ito para makuha ang mga sponsor. Marami ka nang nakuhang artista, di ba? Tama yan. Nagagandahan silang lahat. Miss Su, magaling ka sa ginagawa mo. Peke, hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Ako na lang palagi ang talo. Ako na lang palagi ang mali! Su11, bumalik ka na sa katinuan mo. Buhay mo tapos na. Miss Song, ikaw ba'y pumunta sa kumpanya ng mga Su para lang maghanap ng mga ebidensya? Oo. Nandito ako ngayon upang dalhin ang nagawa ni Suhong. Gusto ko sabihin sa buong mundo. Para malinis ang pangalan ng tatay ko. Ang tatay ko ay isang napakadedikado. Ang talentadong artista. Pero nabiktima siya ng pamilya Su. Ang mabuti ay gagantipalaan. Ang pamilya Su dapat matagal nang maparusahan. Miss Songrin, sinadya mo bang pumili sa award ceremony para sabihin ang lahat ng ito? Oo. Hanggat may sapat na publisidad, babawi ako sa pamilya Su. Sigurado magdulot ito na malaking pinsala sa'yo. Worth it ba na isugal mo ang iyong acting career dito? Ito ay napakahalaga. Kaya ayos lang sa akin na masakripisyo ang karir ko. Sulit ang lahat. Songrin, bilang asawa, Ano to? Napaka-misteryoso. gusto ko tang bigyan ng sorpresa. Wala akong makita. Hindi madaling maglakad. Renmin, ang sinabi mo sa akin, lagi ko naaalala. Kapag nag-propose ka sa akin, dapat may mga adjustments sa kwarto ko.
Para pagdating ng panahon, ihahanda ko lahat para sa'yo. Huwag mo kalimutan, ha? Bakit? Bakit Jasmine pala? Kasi, puwi ka ni Jasmine, akin ka. Kaya kung Guanjin, akin ka. Tandaan mo, ha? Songlin, akin ka. Nagbibiro lang naman ako nun. Pero lagi ko naaalala yun. Ikakasal na kami. Nagpropose ka ngayon. Di ba medyo late na? Bagamat mali ang utos, pero kailangan gawin lang lahat. Hindi ko palalampasin to. Songlin, gusto kitang bigyan ng isang kasal. Oo. Gusto kitang makasama para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Okay. Songlin, mahal kita. Guanjin, mahal din kita.